classic pressure tactic. Ganyan inilarawan ng Office of the Ombudsman ang pag-recant o pagbawi ng affidavit ng nagpakilalang bagman daw ng puganting si Zaldico na si Orly Gutesa. Hindi na raw ito nakakagulat sa high-profile cases. Giit pa ng tanggapan, hindi lang kay Gutesa o sa iilang testigo umiikot ang investigasyon. Meron daw silang 28 witnesses na pwedeng magbigay ng testimonya kaugnay sa kaso ni dating House Speaker Martin Romualdez. At kanina nga po nasabi ko, di ba? Yung posisyon naman ng palasyo. Ang tingin kasi po ni Undersecretary Claire Castro, posibleng bahagi ng destabilisasyon ng paulit-ulit na paglalatag ng maling testimonya. Nakakabahala pa raw ang sunod-sunod na pagbabago ng testimonya ng mga testigo. Si dating Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Ping Lacson naman, inaasahan na raw na coached witness si Gutesa. Ni Senador Rodante Marcoleta, galawang lagaring hapon daw si Gutesa dahil doble umano ang kinita sa paglantad niya. Ipinauubaya naman ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo sa Ombudsman ang investigasyon. Tayo kasi, no, mga kapatid, ano naman dyan, noon pa man, kahit hindi pa nabubunyag itong flood control anomaly na mga ito, ano tayo dyan? Parang pinapanawagan natin na wala sanang korupsyon sa gobyerno, na sana napupunta lahat ng taxes natin sa tama, di ba? So tayo, okay naman sa atin, di ba, Masena? Na dapat naman talaga na kung meron man dapat managot ay panagutin, ano. Pero wag sa paraan na gagawa pa ng Peking ebidensya. Ang sa amin, kaya naman i-follow ang money trail. Exactly. Alam mo, ang daming paraan. Nandyan ang COA, nandyan yung mga resibo. Di ba? Parang pwede na yon kesa yung kailangan pang mag-manufacture ng anong parang scripted na bagay. Parang kitang-kita na mamili. Kung nakita natin na sobrang yumaman naman. Sa panahon na hindi dapat yung mayaman ng mga tao. Exactly. Diba? Tapos, makapag-acquire ng kung ano-ano. Paano mo nagawa yun? Sa lugar ba nila? Sa lugar ba nitong isang to ay napatupad yung proyekto? Hindi. Tapos, pero bakit hindi napatupad? May mas mataas sa kanya na baka pumayag. Diba? So, madali naman po matrace yan. Huwag na tayong gumawa ng mga ganong klaseng mga kwento-kwento. No? Tsaka nasisira yung credibility. Hindi na namin maintindihan kung ano paniniwalaan sa inyo Correct, hindi ba? Pagpabago-bagong kwento. Kaya hindi nakakapagtataka ang mga kababayan natin nagsasabi, pare-parehas lang naman sila dyan. Sino ang paniniwalaan namin Ayun na dyan? nga, hindi mo na matukoy. Nagiging jaded. Kung sinong sinungaling. Gamitin natin pagiging jaded natin sa pagboto. Ay, ayan na nga. Okay. Sa sunod-sunod na pag-ulan, lagi tayong nire-remind nitong mga ginawa nilang pagnanakaw